Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang araw kaagapay! Merry Christmas! Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Merry Christmas sa Kuya Pilo. Yes, Ate Jo. Nako, pumasok na tayo sa Disyembre. Ay, nako, ramdam na ramdam ang Christmas, ramdam na ramdam ang traffic. This is the first Christmas na mangyayari after 2 years ng pandemic. And alam mo, excited ang mga tao. Grabe! Wow! Kamusta po kayo? Kamusta, Ate Jo? Mabuti at ako ay natutuwa din na makita ka muli, Kuya Pilo. Magandang araw po, magandang gabi sa ating mga kaagapay. At pero Kuya Pilo, at the same time, medyo natatakot kasi pag lumalabas, parang bumabalik yung dating galawan ng mga tao before pandemic. Yun nga lang, naka-face mask, Pero yun nga po, may virus pa rin. Kaya ingat-ingat po tayong lahat. Take note po na yung pagsama-sama ng warm bodies ay isa pong posibleng pagkakataon para mag-duplicate o mag-multiply yung infection, yung COVID-19. So, mag-ingat po tayo. So, ayan, mag-ingat po tayo lahat. Naku, lalo nito, recently may bagong bukas na mall dito sa may amin. Naku, unang araw, hindi ko alam kung bakit. Alam mo, natuwa ako kasi may malaking mall na malapit din sa amin. Ang laki-laki. First day pumunta kami. Naku, dikit-dikit kami lahat doon. Talaga? Akala ko naman makakain ako, pero sa sobrang daming tao, hindi na ako nakaupo. Ang daming occupied na mga kainan. So sabi ko, uwi na lang ako. Next time na lang ako pupunta pagka medyo hindi na matao. Pero in the end, ang assurance na binibigyan ng Lord sa atin, yes, hindi iyon yung primary na ikakatakot natin. Yes. Ang mas malaking dapat natin ihanda ay yung ating puso. Dahil magpapasko, hindi ito tungkol sa celebration lang. Tama. Pasko, welcome the Lord sa ating buhay. Dahil ito na, pagka nararamdaman na natin yung blessings, tsaka yung medyo pagluwag ng ating restriction, ay ito'y pahintulot din ng Panginoon. So, Amen. Alala ko lang, Kuya Pilo, nung ikalawang 2 years ago, unang Christmas na may pandemic, ang prayer natin talagang magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso natin at yung bang itaas natin lahat sa ating Panginoon yung concerns natin. And of course, prayer din natin yung makabalik tayo sa normal. Dito na tayo sa bagong normal. Sagot sa panalangin din ng Panginoon yan na inalaw tayo na muli magkita-kita ng medyo mas marami. Pero syempre, yung po talagang bottom line doon ay pag-iingat. Pero nakita natin, Kuya Pilo, yung pagkilos ng Panginoon. Seemingly impossible nung naalala ko yun nag-uusap tayo ng Kapaskuhan noon na babalik pa ba? Pero syempre, hopeful tayo. But we praise God kasi nakita natin agad yung result. Oo. Basically, sabi naman sa Bible, everything has its season. And mayroong part doon sa Ecclesiastes na sinabi, there's a time to embrace and a time not to. Pero dumarating nagbabago panahon talaga. Ito ay isang patunay na hindi laging magiging ganito ang sitwasyon natin. Kaya salamat sa Diyos. Siya rin ang Diyos na nagbibigay ng pagbabago. Yan. Kamusta mga listeners natin dyan? Kamusta po kayo? Merry Christmas po sa inyo. Napansin ko yung iba nating mga listeners siguro napapagod na dahil nakakapasyal-pasyal na.
Aba, Kaya, kaya na-exercise na ang mga paa. Dati nakaupo lang lagi sa bahay. oo, kaya mas maaga na tulog nila. Hindi Mm. na nakakaabot sa Heartline. Pero andiyan kayo. Come, join us. Hello po. Ayan, batiin lang natin si Zenaida Aclera. Good evening po and Merry Christmas. Taga-Asinggan, Pangasinan po Yeah. sila. Kumusta po kayo dyan? Si Lia Mayrabusa. Ayan, Kuya Pilo, bumati na rin si Paul Cyril Hoy, Laharca. Paul. Good evening sa iyo, Paul, Cyril, tsaka sa lahat ng mga laharka. E di isama ko na rin sila, ano? Mm-mm. Kiel, Kukay, syempre ikaw, Cyril, si Hannah, si Kelsey, tsaka si Isaac na mga magkakapatid yung anim na yan. At ang tatay nila, yung kapatid ko si Ariel Laharca at asawa niyan si Marisa Laharca. Good evening sa inyo. Syempre kay nanay, si Mami Lourdes Laharca. Hello, Mami. Yan. Sige, mamaya special greeting sa'yo. Hindi siya And nakakarinig eh. oo nga. Good evening po kay Shirley Pang-an, kay VZ Mel, Manay Yes. Cristijo Panda, kay Rose Alcantara, Main Mhm. Torredo, Baby Mariano, Kuya Pilo, nababasa ko ba? Kasi Annalyn Lucero, Mhm. si Ate Alenita Tolentino, hello Mhm. po. Cynthia Ochoa, good evening din from New York City. And si thank you very much din, Lama Santos, tsaka si Mamita Africano, good evening. Lorna Santos. Ayan, tsaka si Lorna Santos, uy, kamusta na po kayo? Mm-mm. Si Ah, V. Balbanida, Zen Solidad, Encarnacion Arsenio. Good evening din, Kuya Sip and Ate Huge Bergonia, dyan po sa California. At si Ate Lloyda Tamayo, dyan sa US. Good morning, good evening pala. Ay, hindi tama. Good morning dyan sa inyo. oo. Sa family mo, Ate Lorna at si Ate Carmen Ramos. Good morning dyan sa inyo. Good evening naman dito sa atin. Si kumpareng Tiang Ramjan. Ay, kumpare o kumare? Anyway, good evening po Antipolo, si Nora Salvador, si Maria Isabel Villarreal, God bless din sa inyo, at si Alan Bueno, kasama si Ate Emerita Faustino. Hi, mga suki natin. Hello Wow, po, good evening po sa inyo. Kuya Pilo, may tanong na po tayo. sige, go. Ano pong pwede kong gawin sa anak ko tuwing pinagsasabihan siya na gawin yung gawaing bahay? Nagagalit po kasi lagi niyang iniisip na pinagtutulungan siya ng ate at kuya niya. Pero para po sa amin, gusto lang namin siyang turuan maging isang responsableng bata. Yan. Siguro, ano to, teenager or somewhere close to teenager. Actually, relate ako dyan. Oo. Alam niyo po, isa sa mga natutunan ko sa nanay ko is yung sama-samang pagtatrabaho. Sabay-sabay kami nagtatrabaho sa bahay. Kaya ang ginagawa ng nanay ko bago siya pumasok sa opisina, meron kaming maliit na parang blackboard, nagsusulat siya doon. Ito yung mga trabaho, parang assignment ng mga Si June, hugas pinggan. Ariel, linis nung nung tapos si Maris, laba, mga gano'n, isa-isa. Sabay-sabay kami, kaya iiwan kami, yun yung ginagawa namin. Kapag kasi yung isang bata ay naiwan gumagawa at kumikilos, parang pakiramdam niya, siya lang yung napapagkaisahan. At babantayan niyo rin kung yung bata ay parang pinagkakaisahan ng ibang mga kapatid na yung mga minsan alam mo naman, inuutakan ng mga ibang kapatid yung kanilang kapatid na dahil mas maliit, yung trabaho nila niuutos doon. Ganon. Bantayan niyo po kung yung mga anak niyo ganon. Tsaka, isa pa po, ang pag-uutos ay hindi parusa. Ang paggawa sa bahay ay hindi dapat ma-impress na ito'y pinaparusahan kaya ako pinapagawa. Wag na wag niyo pong gagawin na pangparusa yung paglilinis ng bahay. Wag. Kasi mali po yung konsepto na yun. Hindi ka nagtatrabaho para parusahan. Nagtatrabaho ka para maging malinis, para ma-maintain yung lugar. Pero kapag tayo, mga magulang, kapag ginamit natin ang trabaho bilang parusa na sa ating mga anak, hindi na maganda ang kanilang pagtingin sa pagiging masipag. Ang ginagawa ng nanay ko, ang mga masisipag, sasabihin niya, ang mga masisipag, mahusay yan, laging alert, laging ready to serve yung mga ganyan. Yan, kailangan marunong, maraming matututunan kapag nagtatrabaho.
Yan. Tapos noon naalala ko na tinatamad kami maglinis ng bahay. Sasabihin na, o sige, ganito na lang, eto, bibingka, magbenta kayo. Tingnan nyo nga kung gaano kahirap magtrabaho. Ganun. E di nagbenta kami bibingka. Naranasan namin, mahirap nga. Mahirap nga. Mm. Oo. Pero kumita kami. Ayun, alam mo, mahusay nanay ko, ini-entrepreneur niya kami. Hindi siya entrepreneur, pero tinuturuan niya kami. Maraming paraan para maturuan ng bata ng ano yung halaga ng pagtatrabaho. Pero tama ka, Kuya Pilo, na wag po natin gagawin na parang parusa yung house chores. Kasi yung house chores na nga, walang bata na may gustong gumawa niyan, sa totoo lang. Kahit ako nung bata ako, ayokong gawin yan. Pero kapag yan ay inassign ako for my, based on my experience sa mga anak ko, pag inassign ko silang dalawa. Lagi silang magkasama, dalawa lang naman sila. Para lagi silang magtutulungan. Yan. Maganda yan, nagtutulungan. Alam mo, natutuwa ako sa mga pamilya na pinapahalagahan yung pag-aayos ng bahay. Maganda yun. Kung maliit lang naman yung bahay, di madali na sa mga anak ninyo. Kaya problema ng mga mayayaman na malaking bahay, mautusan yung kanilang anak at gawin yung maintenance doon. Ayun. Buti na lang, hindi ko problema yan. Yeah. Ayun. Sana po nakatulong mga kaagapay. Katabaan na, kuya. Na tinatamaan ako. Pero yun po, no, maganda po yung payo ni Kuya Pilo na wag pong gawing parusa. At sana nga po maging isang happy experience yung paggawa ng house chores na kung kaya naman po, no, samahan natin sila on doing the house chores. Ang minsan kasi, Kuya Pilo, ang expectation ng mga nanay, pag pinasa mo na yung house chores, dahil kami mga nanay, maayos namin ginagawa ina-expect namin, na-observe na ng mga bata, kaya na nilang gawin yan. At kung baga, yung level ng gawa namin sa house chores, dapat ganun din yung gagawin nila. Kaya lang hindi po ganun kailangan pong ipasa, kailangan ituro, kailangan ng intentional training po, pero hindi naman na mabigat na parang eto gawin mo yan, parang pinipin down sila dun sa kanilang kahinaan. It takes time at patience kung gusto po ninyo na i-impress sa bata o matutunan ng bata yung pagiging isang responsableng tao. Oo. By the way, reminder sa mga parents tungkol dyan. Huwag masyadong mabigat yung responsibilidad para doon sa edad ng anak. So dapat angkop lang para sa kanilang edad. O halimbawa, 8 years old. Huwag nyo naman paglutuin ng kalan na degatong yung 8 years old na bata. Bagamat ganun tayo noong sa picture, ganun tayo. Pero kung merong ganitong pagkakataon na kung kayo ang dapat may mas matanda na gagawa nun, yung mas matanda ang paggawain nyo ng ganun para hindi risky. Minsan may mga bagay na mahirap gawin. Halimbawa, pumunta sa palengke at mamili. Huwag niyan mga utusang mag-isa yung tao na hindi pa sanay. Ang maganda doon, kung gusto niyo silang matuto mamalengke, kayo ang pumunta sa isama niyo siya. Ako naalala ko yung tiya ko. Paano pumili ng sibuyas, paano pumili ng... Ilang taon ka yan, Kuya Pilo? Ano ako nun? Mga 7 years old. Late na pala ako na malengke. Kasi namalengke ako 9. Oo, yung tiya ko ngayon, ginagawa akong taga-buhat. Grabe, 7 years old. Ngayon, alam mo yung 7, parang baby pa yan. Oo. Yung 7 years old noon nagsisibak na yata ng kakay. Alam mo noon sa Marikina ako nakatira, wala pang masyadong kali-kali doon. Alikabok pa ang masasagap mo pagka ikaw ay nagbiyahe doon. Ganun yung palengke doon. Pero tinuturo niya sa akin kung paano yung tamang pamamalengke ng sayote, mga gulay, ano yung tamang isda. Ang pinakaayaw ko doon yung isdaan kasi basa yung ang putik-putik, mga ganun. Ayun. Oo, noon maputik pa yung palengke pero ngayon inayos na ng mga mayor yan. Malinis na mga palengke sa Kamaynilaan. Pero ganun no. Isda, Kuya Pilo, marunong ka na mamili. Oo.
natuto ko mga bandang 10 years old, 11 years old. Mm. Yan, gano'n. Pero ang maganda doon, na-catch ko yung practice na mamalengke ka. So, Tama. dahil kapag marunong ka mamalengke, marunong ka rin magluto. So, inaral ko na rin yung pagluluto later on. Ayun. Ilan taon Masarap. ka naman nagluto? Mga 11, nagluluto na ako na sinabi. Mapapasana all yung mga nanay kay Kuya Pilo, ano. Ako naman, ang naalala ko kasi nga 9 years old ako noon tinuruan ako ng nanay ko dahil nagnenegosyo sila, wala silang time na bumili ng pagkain. So, nananahi kasi sila parang maghapon, pag nakaupo na sila sa makina, hindi na sila nakakatayo. So, pag sinabi ng nanay ko na, anak, bumili ka ng 1/4 na giniling at saka patatas. Mas marami yung patatas, syempre. Parang sahog lang yung giniling. Alam ko na yon kung saan ako bibili. Bibili ako doon sa suki. Kasi, alam ko hindi nga ako lolokohin. Parang ginagamit ako ng charm. Ate, magkano po ito? Bigyan niyo po ako ng sariwa kasi mapapagalitan po ako ng nanay ko. Uy, maganda yan. Maganda practice yan kasi doon yung start ng kung paano ka makipagtawaran. Doon sa di ba? Yan yun. Matututunan pa nila yung ganung skills. By the way isang bagay tungkol sa mga bata, kung gusto niyo silang matutunan independently, ihiwalay niyo sila. Like ako, natutunan ko yung mga bagay na yun kasi nahiwalay ako sa mga kapatid ko. Pinatira ako doon sa bahay ng tiya ko, mga 2 years ako doon. Doon ako natuto ng maraming bagay. Doon. Dahil hindi ko inaasa kay kuya, kay ate, wala sila. So talagang I take the responsibility. Pero yun lang, dahan-dahan sa responsibilidad. Ang responsibilidad ay iniaangkop sa kanilang age. Okay? Huwag masyadong mabigat na para bang ang hirap nung kanilang pinagagawa ninyo. Gaya noon, isa rin sa mga na hindi ko gusto na pinagawa sa akin. Ako yung pinaglinis ng buong bakuran na maraming bato tsaka may mga ahas-ahas pa na gano'n. Uy, delikado naman. Delikado. Siyempre, sino ba naman bata? 8 years old ako, pagagawa mo sa akin gano'n. Hindi natatakot ako. Umuwi ako, sabi, ayoko, may ahas. Gano'n. Tama po yun, ibagay po natin sa edad ng mga bata yung kanilang kakayahan o yung responsibility nila sa house chores. Now, the question, high school na yung mga anak ninyo, hindi pa marunong maglaba, ni kanilang mga underwear, hindi nila nalalabhan. About time po na ituro na yan sa kanila at wag lang po iasa sa washing machine pag nag-off o nawala ng kuryente. Di man lang sila marunong magpusot o magpiga. So, ayun po, turuan na po natin. Ayan. Nako, paano ba turuan yung mga high school na ganyan? Ay, nako. Pero, alam nyo, matututunan naman din nila yan. Bigyan nyo sila ng chance na maglaba. Ibig sabihin, wag yung laban yung damit. Sabihin nyo na sa kanila, oy, kailangan matuto ko maglaba. Ipakita mo sa akin na marunong ko maglaba. Okay? Yung washing machine ay naka-off muna at matuto ka. Ayan, simulan natin. Ito, isang pares ng pants, isang pares ng t-shirt na meron ka maisuot. Ayan. Ayan. Laban mo. Ayan. Tama na muna yung Mobile Legends na yan. Tama yun Kasi niisip minsan ng mga nanay, actually, fault din namin as parents yung, pag sila kasi naglaba, hindi malinis, masakit sa mata. Ang tanong nga, kailan matututo? Paano kung hindi ka na, ikaw, nanay, tatay, paano kung hindi mo na kayang maglaba, ipaglaba o pagluto yung mga anak ninyo? Paano sila mabubuhay din? So, para din sa kanila na i-equip natin at i-empower, especially na marami po sa atin yung mga nasa bahay o nagtatrabaho sa bahay. Let's take the advantage. Kasi po baka sa susunod na taon, hybrid na Kuya Pilo. May mga bata na papasok na rin sa school. So, mamimiss na naman natin yung ating mga anak. Yes. Ang root cause ay value of work. Kailangan maituro yung value of work. Kaya wag gagamitin ng work na pamparusa o dadaan yung pagbibigay ng assignment sa pamagitan ng pagbubulyaw o paninigaw. Kasi hindi masarap gawin. Instead,
Naalala nyo nung yung mga toddlers, mga 2 years old, gusto kang tulungan sa paghuhugas ng pinggan. Oo, no? Gustong-gusto Diba? nila. Nung nag-high school na, halos ayaw na humawak ng Yun, i-develop pinggan. nyo. I-develop nyo. Huwag nyo i-spoilin ang mga bata. Doon pa lang, kung naiisip na nila maghugas ng pinggan, bigyan nyo ng kung 2 years old, bigyan mo ng plastic na tasa na gaganon-ganonin niya. Ayun. Tapos alam niyo yun, yung sa paglalaro. Yung paglalaro, mayroong mga laruan na kitchen, ganyan. Oo. Ayan, nai-imagine nila kung paano magluto, nai-imbibe nila yon. So, kaya hindi maganda yung mga tawag ng gadget ang pag ginagamit na laruan. Bigyan niyo sila laruan, yung mga laruan na plancha, laruan na yung mga doktor-doktoran na laruan. Yan, mas mura yan kaysa sa gadget. Mga ganyan. Yung nai-imbibe yung kanilang mga gustong gawin, yung nakikita nila, nare-relate nila doon sa kanilang nakikita in reality, in the real world. Kaya as much as possible, wag po gadget, wag cellphone ang unang mahahawakan ng mga bata. I would recommend sa inyo, bigyan niyo sila ng cellphone kung sila ay may edad na at sila ay nasa age ng teenage na hindi naman yung medyo lalayo para lang emergency call. Kaya yung cellphone na ibigay niyo, yung pangtawag lang. Yun. Okay. Yun. I'm sure marami akong itatanong ng mga listeners natin dyan. Next time. Opo. Paano po malabanan at ma-overcome yung anxiety na pumapasok sa isip ko minsan? Paano rin po mag-focus sa work at ministry kapag meron pong ganitong pinagdadaanan? Okay. Merong konsepto na ang anxiety ay nangyayaring natural dahil dun sa ating katawan. Meron daw biological features na madali kang mag-aging anxious. Pero hindi ganun katotoo yun. Fact check ha. Ang anxiety pwedeng mangyari kahit kanino. Kailangan siya ay pagod, siya ay gutom, at siya ay pakiramdam na wala siyang magagawa. Kaya maraming naging anxious nitong pandemic dahil naramdaman na marami na mukhang wala akong kikitain, mukhang wala akong magagawa dahil nawalan ako ng trabaho, mukhang wala akong magagawa dahil nahihirapan akong makakita ng job. So ang anxiety nangyayari kahit kanina talaga. Pero ang root cause, ang main cause ng ating anxiety usually ay yung pagdududa na wala tayong sinasandalang kahit ano na mapapanghawakan. Okay, totoo ba na wala kang mapapanghawakan? Ito, experiment. May mga tao sa urban, sa syudad, mas malakas ang anxiety ng mga tao sa syudad kesa kumpara doon sa mga taong nasa probinsya. Okay. Sa probinsya kasi, pwede kang pumitas ng pagkain sa puno. Kahit paano, meron kang seguridad. Kung halimbawa, wala kang pera, pwede kang makihingi ng pagkain doon sa kapitbahay na mayroong lansones o kaya may guyabano. Pwede, at yung mga alam mo yon, yung sa probinsya, yung mga magkakapit-bahay, ay talagang nagtutulungan yan. Meron silang konsepto na, uy, yung anak ko, pahabilin muna dyan, ako'y aalis lang, punta lang palengke. Mga ganun. Nagkakatulungan. At mapapansin nyo yung mga bahay sa probinsya, bahay-bahay lang, walang masyadong bakod. Pagka pumasok ka doon, makikita mo magkakatabing mga bahay, may lupa lang. Pero alam nila kung ano yung kanilang teritoryo. Kaya hindi masyado yung may bakod. Ngayon, yung medyo modernong probinsya, naglalagay na ng mga bakod. Pero pagka naglalakad, ay, kamusta na dyan, pare? Ay, sigawan, maririnig ng lahat. Pero okay lang. Merong freedom na mag-express doon sa probinsya. Sa syudad, hindi. Kaya mas mataas ang anxiety. So, ibig sabihin, circumstantial ang usual na cause ng ating anxiety. Paano mawala ngayon yon? One, pwedeng mag-change ang circumstance. Ang circumstance mo, punta ka doon sa lugar na meron kang mga kaibigan, na pwede kang secured emotionally, makakapag-usap ka, maibibigay mo yung tunay mong damdamin. Yung trabaho natin, eto based on research din, yung mga nagtatrabaho sa opisina, nung hindi pa nagpa-pandemic, ang sarap magtrabaho. Kahit mabigat yung trabaho, ang hirap-hirap ng trabaho,
Pero dahil katabi mo lang yung kausap mo, nakukonsulta mo, nagkakamustahan kayo, minsan pagka break time, ano yun, lokohan o walang, yung social, ano lang, social na conversation. Walang kinalaman sa trabaho. Ang healthy nun. Hindi siya masyadong napapansin na importante yung mga break time na yun. Hindi nakikitang importante yung magkakasama sa isang kwarto, merong desk, may kanya-kanyang tinatrabaho. Nung nag-pandemic, doon nakita yung importansya pala nun. Kasi they are socializing pala. Mas malaki ang nagagawa ng socialization kaysa yung malayo. So nung nag-pandemic, nahiwalay, hindi ka na sumasakay ng bus, hindi mo nakatabi yung kaopisina, na kayo nag-uusap tuwing break time, mas naging anxious. So posible na yung anxiety mo ay dahil dito rin. Mahirap mag-minister din na puro lahat online dahil kailangan din ng social interaction. So, i-develop mo yun. Lalo ngayon, kung medyo lumuluwag na ang ating mga restriction, edi take time to meet friends para ma-reduce ang anxiety mo. Now, above all, sabi ko kanina, kailangan yung mga taong walang masandalan, sila yung mga nagiging anxious. Ngayon, kung sasandalan mo pera, nawawala pera. Kung sasandalan mo yung kapitbahay mo mayroong limitasyon din. Diba? Kung sasandalan mo yung pension, hindi kaya dahil nauubos din yon. Diba? Ang higit na mahalaga, kung ikaw ay nasa ministry, tingnan mo kung paano ka sumandal sa Panginoon. Kasi ganito yun. Pag sumasandal ka sa Panginoon, naniniwala kang hindi ka bibitinin ng Diyos. Ito yung kabahan ng mga believers and non-believers. Pero kuya, ang tanong ko, normal ba na may anxiety ang tao? Oo, abutin lahat ng anxiety. Ikaw nga, sabihin natin, kahit na mayamang-mayamang ka, ginutom ka naman at napagod at napuyat. Sa sobrang tindi na nararamdaman mong pagod at hindi mo na kaya katawan mo, ma-anxious ka talaga. Dumating yung responsibilidad. Mayroong bills na dumating, edi ang sakit ng katawan mo, ma-anxious ka. Sakit ng katawan mo, sakit ng bulsa. Oo. Kahit mayamang ka, ang sakit-sakit naman ng katawan mo, hindi ka makakatulog na dahil meron kang sakit, mga ganyan, ma-anxious ka talaga. Kahit sino, ganun. At tingnan mo to, kunwari naligaw ka pumunta ka sa isang lugar, hindi mo alam kung saan ka mapupunta. Bigla ka naligaw. Tapos ubos na pera mo, ma-anxious ka talaga kahit sino. Pero yung mga taong hindi na-anxious, hindi nakasalalay sa kanilang own capacity. Ito mararanasan natin sa buhay natin. Maaring ngayon, kung ikaw ay medyo bata pa, sasabihin mo, ay, nakasalalay ka dun sa pera mo o sa strength mo. Pero pag dumating yung panahon na hindi ka na malakas, you will rely on someone stronger. And that is the Lord, na mayroong ginagawa para sa iyo, na higit pa kaysa sa circumstances mo. Sometimes yung anxiety natin nangyayari dahil meron tayong weakness or helplessness. Especially sa mga pamilya na kung saan ikaw ay binubuli o kaya ikaw ay inaabuso. I tell you, gusto mong lumabas at pagka nakalabas ka, ayaw mo na umuwi dahil anxious ka umuwi. Anxious ka pumunta sa mga lugar na merong umaapi sa'yo. Anxious, siyempre. Kaya walang kinalaman sa pera ang iyong security. Anxious ka na mapunta sa mga lugar na mayroong gagawa ng masama. Pero, mapapansin ninyo, kung ang Panginoon ang sasandalan mo, kailangan, ako counselor ako at nag-aaral akong psychology, hindi ko pwedeng tanggalin yung Diyos sa aking practice, sa aking pagbibigay ng advice dahil yun talagang effective eh. Hindi ko ma-change yung lahat ng circumstances para sa isang pasyente o para sa iyo. Wala, hindi mo kaya mabago lahat. Paano kung hindi nga mabago, di forever ka ng anxious. Diba? Pero kung naandun yung security mo na hindi ka habang buhay magiging ganyan dahil may ginagawa ang Diyos, maiiba rin ang iyong sitwasyon. Then you can be confident that you can overcome
kaya mong i-survive, kaya Mhm. mong malampasan ito. Mhm. Buhay ka paglabas nito, mayroon kang kakayahan paglabas nito, pagkatapos nito. Just like yung pandemic, in-overcome natin, akala natin wala, hindi natin masasagupa. Pero we're going through it. Praise God, no? Mm-mm. Pag na yung nag-look back tayo, Kuya Pilo, talagang mararamdaman natin yung goodness ng Panginoon. And Yeah. no, pag na-observe natin yung kapaligiran at yung status din ng Mm-mm. ating bansa, syempre yung status na ilan yung mga infected, kumukonti na talaga, bumababa na talaga. We praise God for His sovereignty and yung sa sama-sama natin talagang pananalangin. Kagaya po niyan, yung anxiety, sinabi po ni Kuya Pilo, it's but natural, it's but normal na maramdaman po yan. Pero mahalaga po ay wag pong mawawala yung element ng hope. Yeah, oo. Huwag kayong mag-alala kasi sabi sa Bible, He gives power to the weak and to those who have no might, He increases strength. Even the youth can faint and be weary, and they may utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. Yeah, you will be stronger. Yeah, you will renew your strength. Nasa Isaiah po yan. Actually, yan yung isa sa mga favorite verse ko eh. They that wait upon the Lord. Okay. For those who wait upon the Lord shall renew their The strength. strength, they shall They mount shall up mount with out like on wings wings like like eagles. eagles. They shall They walk, shall walk and not not be be weary. weary. They shall Shall run run and and not not faint. And Yeah. praise God for that. Amen. Ito po, madalas po kami nagtatalo ng asawa ko kasi nahuli ko po siyang ng babae. Hiniwalayan naman po niya yung girl. Pero lagi po kasi kaming nagtatalo dahil naalala ko po yung past. Ayan. Paano ko po malalaman sa sarili ko na wala na yung love? At siguro yung paano niya rin ako-forgive, no? Yung kanyang husband. Nako, medyo mabigat-bigat na tanong ito pero very common ito sa counseling settings. Okay, mga kapatid, huwag kayong papadala sa emosyon ninyo. No? Look, kapag may nagawa yung isang taong mali, ilang minuto o ilang araw yun. Let's say for example, siya man ay gumawa ng pagkakamali. Yung pagkakamali man na yun, napapahaba dahil din sa inyong kawalan ng pagbibigay ng pag-asa. Okay na, naintindihan ko samaan loob ninyo. Pero alam niyo yun, meron tayong konsepto ng sobrang righteousness. Yung self-righteousness na papatay yan sa'yo. Self-righteousness. Okay? Now, merong konsepto tayo na napakatama natin at sobrang tama tayo, dapat lang parusahan natin ang isang tao sa pamamagitan ng hindi pagpapatawad. Maraming paraan. Hindi pagpapatawad, hindi pagkausap, hindi pagbibigay ng mga tamang paninilbihan, hindi pagtrato bilang asawa. Ang ganun. At ang dami-dami ng mga bagay na yon na pinag-iimbutan natin sa ating asawa dahil nakagawa sila ng mali. At tayo yung naghuhusga sa kanila, tayo nagdidikta kung ano yung mga dapat parusa sa kanila. Unfair ka. Sorry pero unfair ka. Kasi ang dami-dami mong pwedeng ipakitang pag-ibig pero hindi mo binigay. O magtataka ka pa kung bakit ka iniwan. Diba? Ngayon, kung sakali naman noon, mahal na mahal mo siya, pero siya nang iwan, yung pag-ibig na yun ay dapat hindi mawala. Dapat magpatuloy yung pag-ibig na yun. Kunwari. Kuya, may mga tumaas ang kilay ha. Unfair na hindi ko pagsisilbihan ng tama. Ginawa nga sa akin, mali. Mali nga yung ginawa sa'yo. So paano mo makukuha yung ano yung tamang gawin pagka siya ay babalik sa'yo? Walang pinagkaiba dun sa tao na kunwari nahuli yung isang kriminal, ikinulong sa preso, tapos nagbayad na ng kanyang mga danyos. At yung sapat na yung amount na kanyang kulong na kumpleto na niya, paglabas niya, siya ba'y tatanggapin na? Pero marami sa atin hindi tumatanggap nun. Ang tingin pa rin natin sa kanila mga kriminal. Kahit binayaran na nila. Di ba unfair? O yung asawa mo hindi naman kriminal. Bagamat krimen yung kanyang ginawa,
Pero nung siya ay nagbayad na doon sa kanya, nagbago na siya, eh hindi mo pa rin mapagbigyan ng pagkakataon. O di ba unfair? Mahal na dapat yung tao, pero hindi mo pa rin minamahal. Eh, unfair. Madalas doon sa counseling, ang sinasabi ng lalaki, well, usually lalaki yung gumagawa ng ng pambababae. So, sasabihin nung lalaki, ginagawa ko na nga lahat na pwede kong gawin, pinapatunayan ko. Ano ba yan? Araw-araw ba kailangan ko patunayan? Buong taon ko bang papatunayan na mahal ko siya? Laging nagdududa na. Eh, kailan ako makakaraos doon sa pagiging trustworthy? Kailan mararating yung pwede na sabihin, ako'y katanggap-tanggap na. Ayun. At doon pumapasok yung tanong, kailan nga ba matatanggap mo yung asawa mo? Eh, hindi mo naman siya tinatanggap talaga dahil naalala mo yung pangit na ginawa niya. Hindi na siya makabawi talaga. Wala nang pagbawi, wala nang restoration, hindi mo binibigyan ng chance na magbago. Dahil pinag-ibutan mo, laging naaalala yung mali niya. Okay. Hindi na mabubura yung memory na yun. Pero, masasapawan yung dapat ng pagmamahal. Dahil ganun ang pag-ibig. Okay? Ang pag-ibig, hindi katulad ng hustisya. Okay? Bagamat mayroong hustisya na darating, ang Panginoon ay may hustisyang gagawin. Kaya nga sinabi din sa Bible, justice is mine. Do not take revenge. Ano? Kaya, kung ano Naalala ko lang, Kuya Pilo, isang quote, unforgiveness is the poison you drink every day, hoping that the other person will die. Ikaw yung umiinom ng lason, pero ini-expect mo siya ay mamatay, di ba? Parang ganun din yun, di ba, yung treatment mo sa, like sa husband mo, sa tao na nakagawa sa'yo ng kasalanan. Masakit din sa'yo yun eh. Oh. Pero ginagawa mo, kahit masakit, di ba? Kapag nagalit tayo, una, ang problema doon ay napapalayo yung asawa mo. Ikalawa, hindi siya nabibigyan ng chance na maging trusted o maging isang asawa uli, isang taong minamahal. Ganun. Ikatlo, kayo din, ayaw nyo rin naman yun eh. Kaya lang ginagawa nyo, di ba? So it's not fair. Talagang it's not fair. Think about this. Kung hindi mo makalimutan yung kanyang ginawang mali, eh baka hindi mo naaalala yung mga mabubuting katangian niya. Kaya itong Pasko, bago kayo mag-celebrate, alalahanin mo naman yung mabubuting katangian niya. Dahil tandaan nyo, hindi lang siya ipinanganak para sa inyo. Pinanganak din siya para sa mga anak ninyo, para sa mga taong natulungan niya, sa mga ministry o kung ano man yung mga tungkulin na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya habang nagagalit ka sa taong ito, pinangunahan mo ang Diyos. Pinangunahan mo ang Diyos sa paggalit sa Kanya. Bakit hindi na lang, kung meron siyang kasalanan, yung Diyos ang gumawa ng parusa sa Kanya? Mas maganda yon. Ipagpasa Diyos na lang, Oo, ipagpasa Diyos mo ang parusa sa Kanya. Pero eto yung sa'yo, tungkulin mo, tanggapin, kalingain, bigay pa rin kung ano yung angkop. Dahil iyon, sumpa mo sa Diyos yon, asawa mo siya. Ang Diyos nga hindi siya pinabayaan. Bakit ikaw papabayaan mo siya? At ito yung dilema, no? Kung kayo'y mag-asawa pero hindi kayo nagmamahalan na parang asawa, ano kayo? Magkapit-bahay lang kayo. Hindi naman tama. Ang trato mo sa asawa mo ay kapit-bahay lang. No. O kaya naandun lang border sa bahay. Kapit-bahay nga, binibigyan mo pa ng ulam, nag-hello ka pa. Oo. Yun nga eh. And so, you will see, lalo mong hindi malilimutan yung mga mali na yun dahil i-maintain mo yun para magawa mo yung mga ganitong uri ng galit. Ano mo yun? Ano eh? Dahil sa kagustuhan mong makaganti, yun ang aalalahanin mo lagi. Yung pangit. Pero pagka naisip mo, ang dami-dami mong pinagkait doon sa tao, subukan mo nga ibigay. Kita mo mawala na sa utak mo yung tungkol doon sa atraso niya.
ang makikita mo ngayon, yung atraso mo. Magigilty ka naman na ngayon. Mahihiya ka na magpakita dahil kasi awkward na awkward ka sa sarili mo. Oo, At nahiya ka rin sa sarili mo. Oo, at doon papatawarin mo rin yung sarili mo, sasabihin mo, hindi, gagawin ko pa ano yung tama. Kasi kahit paano, ako naman ay pinatawad para maging mabuti. May isa pa akong quote, kuya. Hmm. Ito, unforgiveness is choosing to stay trapped in a jail cell of bitterness, serving time for someone else's crime. Parehas kayo nakakulong. Oo. Ikaw yung ikaw yung ikaw yung nakakulong para serving time. Wow. Parang ang sa Tagalog nun is ikaw yung voluntaryong nagpakulong kahit ibang tao ang may gawa. Kapag ganun ang kawalan ng kapatawaran. Kinukulong mo ang sarili mo. Yan. Pero ang dami mong pwedeng gawin eh. Kaya mong magmahal eh. Kaya mong magmahal ng asawa. Bilang asawa ha, kaya mo, kaya lang hindi mo bibigay. Pero Kuya Pilo, kung halimbawa time out. Sige. Time out muna. Ibig sabihin, cool off muna sila o wag muna silang magsama tapos pagbabalik na after 1 month, ganon. Pwede ba yon? Nire-recommenda yung kapag nagkakasakitan. Pag may okay. Pero pag walang sakitan na physical? Kung walang physical na sakitan, hindi tama yung ganon. Mag-asawa kayo. Ganon pala yun. Oo. Meron kayong pare-parehong needs na bilang mag-asawa. So pwede mo parang hindi recommended na yung nakatakan makita. Huwag ka muna dito sa harapan ko. Doon ka muna sa nanay mo. Ako dito sa tatay ko. Bakit yun? Halimbawa, baliktarin mo. Kunwari, ikaw yung sa posisyon niya. Ikaw yung sabihan ng, ayaw ko makita ka. Asawa mo ako eh. Asawa mo ako, ayaw mo ako makita. Pinakasalan mo ako, nagkaanak nga tayo. Nagsama tayo sa isang higaan. Ang dami nating labing-labing noon. Tapos ngayon, ayaw mo ako makita. Eh kasi may iba ka. Eh wala na nga. Nag-away. Ilan pa ba ako makakabawi? Oo nga, no? Parang, okay. So, not advisable. Not advisable na, stay pa rin kayo. Ganun ang faithfulness ng Diyos. Diyan sa marriage niyo makikita kung paano kumilos ang Diyos. Marriage ninyo. Pagka tinanggal niyo yan, edi gumagawa kayo sarili niyong batas, gumagawa kayo ng sarili ng Diyos. Kayo rin ang haharap sa Panginoon. Accountability niyo yan. Kasi ito sinasabi ko sa lahat ng mga taong nahihirapan sa kanilang marriage relationship. Haharap kayo sa Diyos. Yan yung una yung accountability. Nakikita niyo, hindi kayo tatanungin kung ano yung career ninyo, kung ano yung magkano kinita mo. Hindi yun eh. Hindi yung talent o yung ministry. Ang unang tatanong sa'yo, Uy, anong ginawa mo sa asawa mo? Ano nangyari sa inyo? Nung kinumpronta ng Diyos si Adan at si Eva, magkasama sila. Magkasama silang kinumpronta. Saan kayo? Nasaan kayo? Sino nagsabi sa inyong kayo'y walang damit? Magkasama sila. Ang sinabi ni Adan, eto, si Eva kasi. Tapos nagturuan na. Kapag nagturuan man sila, pero meron kaparusahan pa rin ibinigay ang Diyos sa kanila. Hindi mo madadaya ang Diyos kung sino i-blame. No. May accountability ka pa rin. Okay. So yan yung ilan sa mga napulot ko dito sa Heartline. Yan, una na yan. Yung hindi, kahit may conflict, pilitin na magsama. Tapos isa pa Kuya Pilo, hindi ko rin makalimutan na insight from you yung conversation pa rin yung pag-aaway yung communication pa rin yun kahit nagtatalo kayo. Minsan kasi, or actually madalas, yung couple, 'di ba, parang gusto nilang mag-usap pag parehas na silang malamig sa isa't isa. I mean, malamig na yung ulo nila. Pero ang tanong, kailan nga lalamig yung ulo? So, bahagi ng diskurso, yung hindi pagkakaintindihan. At mula doon sa hindi pagkakaintindihan, ay umasa at manalangin na mayroong pagkakaintindihan. Amen. Yes, absolutely. Well, we will pray for you mamaya-maya din. And buksan niyo yung puso niyo sa posibility na pwede namang mabalik
yung dating mga magagandang alaala. Yan. Magkasulit Um, pa kayo. mm. Oo, nagtatampisaw sa ilog. May ilog, at tanong, may ilog pa ba Yung na mga mapupuntahan? oo, ano yun, HHWW ninyo. Alam niyo Naku, yun? hindi na yata alam ng mga kabataan yun. Iba-iba na ngayon ang kanilang mga acronym eh. Sa atin, holding hands while walking, PSSP. Ano yung PSS? PSSP, Ano yun? pasway-sway pa. Wait. Pasway-sway pa. Ayan. So, at syempre bahagi po ng services din no, ng ministry po ng Heartline Friday Edition, yung partnership po natin sa Yes. Philippine Association of Christian Counselors. Iyan naman po ay ibabahagi po sa atin ni Kuya Pelo. I-walk through niya po tayo. Kasi Oo. kahit naman po lumipas na ang 2 taon na no, pa 2 taon na para sa pandemya, ay kailangan pa rin po natin ng counseling help. And so dito po pumapasok yung team ng Philippine Association of Christian Counselors. Kuya Pilo. Absolutely. At eto nga po, pagka kayo po ay bumisita sa Philippine Association of Christian Counselors, gamitin niyo po ang philac.org. That is philacc.org. Again, philacc.org. At makikita niyo po yung website na ito. Meron kaming libreng counseling, 2 sessions para sa inyo. At dito, pag nakita niyo yung picture, i-click niyo lang. Bibigyan kayo ng summary. And then i-click niyo ulit yung picture. Makikita ninyo na pwede na kayo mag-book. Diyan, i-click niyo yung book now. Makakakita kayo ng schedule, araw, tsaka yung mga taong available para sa counseling. Ayan. At yan din po ako. Kung nais ninyo, hanapin niyo ako. Surprise kung saan. Anyway, diyan po sa mga taong nagkakaroon ng problema sa couples, sa inyong mga problema sa anxiety, mga professionals naman po ang aming mga counselors diyan. Pwede po kayo. Okay? Kuya Pilo, kung ang ano po, ang counselee ay bata pa, meron po ba kayong recommended na counselor na yun po yung kanilang forte? Pwede po, dahil hindi lahat ay may capacity na magawa ng bata. Pero sige, idali niyo po sa amin. Ako po, nagka-counseling ako ng bata. Okay. Tapos meron din ako mga iba. Pagka na-tiyempo na nag-book kayo, tapos sabi niya hindi niya kaya bata, i-refer niya naman kayo. Capacity. Yun. Okay. Si Ate Una din, nagka-counsel din po ng bata. Ano? Yes, si Ate Una ay nagka-counsel ng bata. Yan. Okay. Pero isang tanong na lang kuya, bago tayo mag-break, ilang taon yung bata na pwede nang i-counsel? Between 11 to 17. Pagka below 11, mga 10 below, medyo toddler pa. Kailangan nyo ng specialista na child psychologist. Behaviorist, ganun? Oo, ganun. Pagka doon yun actually, pagka between 0 to 8 years old, doon nagmamanifest yung mga child clinical symptoms. Oh, 0 to 8? 0 to 8. Oo. Pagpasok ng mga 13, mga juvenile symptoms na ganun. Between 10 above, juvenile symptoms hanggang 17. And then after pagka 18 na, adult disorders na ang nakikita. Ayun. Okay. Sige po. Magbe-break lang po saglit ang inyong programang Heartline Friday Edition. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. At ito po si Pepe Lola Harka. Samahan niyo po kaming muli sa pagbabalik po ng Heartline. Yes. Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos? Naluluwalhati natin ng Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban. Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos? Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa
gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos. Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14, talatang 6. Sadyang sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1, mga talatang 18 at 20. Kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Okay. Tayo po ay nagbabalik muli dito sa ating Heartline Friday Night. We're back and we thank you for tuning in. Hello, good evening. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay, si Kuya Pilo Laharca. Ako si Jo. Good evening po sa ating mga kaagapay. Batiin din natin yung ilan pa po nating mga nanonood po ngayon. Good evening po kay Zen Nolasco, kay Soledad V. Balbanida, Encarnacion Arsenio, Mari Lucachin, ayan si Kuya Sip, naka-tune in na po, at Mami Huge, Rubian Estelita, ayan si Emerita Faustino, Kuya Pilo. Yeah, actually wala ako dito. Ayun, sige po, si Nora Salvador, Maria Isabel Villarreal Santos, si Alan Bueno. Ayan, good evening po sa inyo. Evening sa inyo. Okay. Sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Canada, mga Mabiteños ng Alberta, Ate Mary, Ate Sally, Ate hello, Ate Cynthia, tsaka si Ate Delia, si Kuya Eson, si Ate Beth, si Kuya Ray. Yan. Pero Kuya Eson, kamusta na? Diyan sa lahat ng mga nasa Canada, Alberta. Thank you very much for listening constantly. Yan. Okay. Ito po Kuya Pilo, interesting ng kanyang katanungan, and mukhang marami rin po yung nakaka-relate sa question na ito. Paano ko po handle yung situation? Both Christian kami ng boyfriend ko and we're planning to get married. Ang mga magulang namin, hindi pa po Christian. Marami silang gusto mangyari sa wedding na taliwas po sa faith namin, like gaganapin sa church nila imbis na gusto po namin sa church namin, at marami pa pong pamahiin. So, how do we do this po? Okay, ganito yan. Okay. Sa mga pagkakataong nire-require ng mga magulang, alam niyo, igalang niyo po ang magulang ninyo. Okay, magugulat kayo. No? Christian ako. Christian tayo. Magkaroon kayo ng Christian wedding ninyo. Ganito yan. Iniimbita kayo doon sa pagkakakilala nila tungkol sa wedding. Ayun. Kayo naman, pwede nyo rin silang maimbita sa pagkakakilala nyo sa wedding at ang Panginoon. Ganon. Sila naman, ay kinikilala din naman nila ang Panginoon sa ibang paraan, minsan mas mababaw, pero ang pinapahalagahan, mas malaki yung practice, yung mga pamahiin nga. Ano. It is important na sa inyong pagiging married, kasi ang marriage, damay ang pamilya.
nanay, tatay ninyo, mga lolo, mga pinsan, mga kamag-anak dahil sila din ay kailangang, may karapatan silang malamang kasal kayo. At tama yung pagkakakasal sa inyo na nakaligal na gano'n. So, when you get married, magandang Christian wedding, pero magkaroon din kayo ng wedding na kinikilala sila. Okay? So parang secondary wedding, parang gano'n. Okay? Dahil sa harapan ng Diyos, hindi naman niya tinitingnan kung ano yung pinapractice ninyo doon sa ano ba, may kandila ba o wala, may cake ba o wala, meron bang nag-iikot ng plato o wala, hindi maapektuhan yung wedding niyo noon. Okay? Ang importante yung wedding vows ninyo. Sa ibang lugar, kunwari, muntak sa Africa, yung mga wedding doon, hindi naman sila nakadamit na garbo. Ganun. Tapos sa ibang bansa naman, ang iinumin ninyo, iisa, higop dito, higop doon. Tapos meron pang duraan doon. Nagduduraan kayo ng palad doon sa tatay, doon sa in-law. Tapos si shake hand, gano'n. Iba-ibang practice, iba-ibang mannerism, iba-iba yung concept. Now, kahit tayo, na Christian tayo, huwag tayong magiging offensive doon sa mga iba ang practice, iba ang pananaw. Especially kung mga magulang mo na yon. Huwag tayong maging offensive. Hindi tayo nakaka-offend doon sa ating mga kinang. So, go ahead. Go through that wedding. Kailangan ng church wedding sa kanila. Yung pagkakakilala nila, may union kayo. Ayun, respetuhin nyo rin yun. Pero tandaan ninyo, hindi iyon makaka-apekto doon sa pananampalataya ninyo. Okay. Let me give you an example. Merong time na merong isang certain sabon, brand ng sabon. Noon, matagal na to, mga 10 years or 20 years ago. Sabi, satanista daw yung gumagawa ng sabon na yun. Naalala ko na yung sabon na yan. Oo. Yung manufacturer. Oo, yung manufacturer. Company mismo. Kaya ang sinasabi, lahat ng mga produkto na yun ay dapat ay mayroong bahid ng satanista. Sabi ko, ba't ganun? Nagkataon, nung nabalitaan ko yun, naliligo ako. Gamit ko yung sabon. Sabi ko, ibig ba sabihin, pagka ginamit ko itong sabon na to, magiging satanista na rin ako? Hindi naman. Diba? Hindi naman. Okay. Pagka ikaw, ito, missionary kwento ng isang missionary sa tribo. Doon sa tribo, sila ay kumakain ng isang bagay na hindi siya healthy kainin. Pero wait lang Kuya Pilo, yung company na yan ay meron silang long battle against false claim na in league nga daw sila with the devil. So ito ilang sa mga paninira lang. Sabi nga nung company na yun, I will not mention. They never had any connection to the Church of Satan, actually yun. And the claim is completely false. Tsaka naman imagine nyo naman, hindi naman talaga ganun kalaki ang kapangyarihan ni Satanas para masasaklawan pati yun. Hindi. Tsaka hindi naman church yung nagmanufacture. Ayun. Anyway, since hindi naman talaga totoo yung claim, edi nadamay ka doon. Now, ang Panginoon... Ganda pa naman ang products nila. Ako gustong-gusto ko yung mga shampoo nila tsaka conditioner. Yeah. Pero, ayun nga. Sige kuya. Pero, I'd like you to know na hindi ka mababahiran ng karumihan kahit na mapunta ka doon sa lugar na nakikisalamuha ka sa kanila. Si Kristo nga, nakisalamuha with tax collectors and sinners. Pero, ang tingin ng mga Pariseo sa kanya, madumi. Pero ang Panginoon sabi niya, it's not the sick, it is not the healthy that I am here, but I am here for the sick. Sabi ni Kristo. Pero doon mo makikita na ikaw ay Christian, pero nakikisalamuha ka sa mga non-believers. Pwede yon sa iyong family. Pwede yon sa iyong mga magulang. Pwede yon. Lalo naman kung hindi naman ganun kaseryoso. Magsasakripisyo ka ba ng bata kapag nag-join ka sa... Siyempre, hindi. Hindi naman.
Isasakripisyo niyo ba yung marriage ninyo kapag nag-join kayo? Hindi niyo isasakripisyo yung marriage ninyo. Dahil doon, kinikilala pa rin ang marriage ninyo kapag ginawa doon sa church na yun. Alam nila na nagpakasal din kayo. So, it's all right. In fact, gamitin niyo ito bilang paraan para ma-share din sa kanila yung gospel. Dahil ikakasal kayo doon and then separately gumawa kayo ng real gospel wedding na dahil kinikilala naman din yun, makikita nila yung difference. And then it will be a very helpful way to evangelize them. Compared dun sa... Pinaglaban. Oo, paglaban mo, edi nawala yung relasyon, nasira yung relasyon. Though meron din naman mga ganun, no, Kuya Pilo. Meron din talagang inilaban nila na Christian wedding sila at may mga challenges din along the way. Pero ang point mo nga po dito ay part pa rin yun, i-honor yung parents. Naalala ko lang, Kuya Pilo, kasi meron din akong na-interview sa pages na couple sila. Sila ay parehong Christian, pero in-honor nila yung family nila na ang gusto ng parents nila ay hanggang sa kahuli-hulihan o bago magtapos yung kanilang pagiging dalaga at binata ay ma-express nila yung kanilang obedience sa parents. So ikinasal sila sa sa kabilang pananampalataya. Alam mo yung yung point na yon, tumaas yung respeto ng parents ng both sides at mas naging madali for them na akayin sila doon sa pananampalataya kasi nandun yung pagpapakumbaba at yung pagsunod sa magulang. Relationship yun. Kapag ikaw kinasal, nagbubuo ka ng relationship. Kita mo, ang pangit naman, bumuo ka ng relationship tapos sinira mo doon sa mga kamag-anakan mo. Hindi maganda. Hindi rin, it's not something that God would want. Yun. Pero I tell you, God can work even through those places na wala sa sarili nating church. Kumikilos din ng Diyos doon. Nakikita mo kung gaano siya ka. Hindi nai-insecure ang Diyos doon sa wedding ninyo. Hindi siya mai-insecure. Na tipo bang, sige, gawin natin yung paraan nila. Pero ako pa rin ay Diyos doon. Kaya yon. Yan. There we go. Ayan, sana po ay nakatulong, no? Hindi lang sa couple na ikakasal ngayon, kundi sa mga maraming couple na nagpaplano sila talagang nahahati yung puso nila. Oo. Wow, love is love. It's the relationship together. Laking factor nun yung relationship at yung pag-honor sa mga magulang. At yun makikita din na parang hindi ka magiging arrogante doon sa pananampalataya mo. Anong tawag doon? Ethnocentric yung naniniwala ka na yung sa inyo lang ang magaling. Sa inyo lang ang tamang daan. Pinakamagaling. Ayan. Pinakamagaling. Okay. Ito naman po. Kasalanan po ba kung di ako magsasabit sa asawa kung walang trabaho at palainom? Ayan, magandang tanong yan. Kailan ba magsasubmit? Paano kung lasing? Magsasubmit ka ba sa lasing? Okay. Sa Bible, may sinasabing submit to your husbands. Okay? Submit to your husband. Ngayon, meron bang limitasyon na sinabi doon? Kung lasing. Okay. Ganito yon. Bilang isang tao, alam mo yung halaga mo, importante yun para malaman din ng iba yung pagpapahalaga sa'yo. So, kung halimbawa, lasing yung asawa mo at ang sabihin niya sa'yo ingud-ngud mo yung mukha mo dyan sa pader. Ganyan. Hindi tama yun. Ba't magsasubmit ka dun? Diba? Kung halimbawa, lasing yung asawa mo, nanghihingi siya, patimpla naman ng kape. Naglalambing, kahit lasing, patimpla naman kape. Walang masama. Di pagtimpla mo ng kape. Kung lasing siya at sabihin niya, halika, patayin natin yung ating kalabaw, ang kaisa-isang kalabaw natin. Patayin mo. Lasing siya. Alam mo yung repercussions noon, alam mo yung mangyayari noon, yung hirap magagawa. Hindi mo gagawin. Dahil bilang tao, alalahanin mo, kung sakali, hindi mo gagawin yung pag-submit sa kanya doon sa pagkakataon na yun, dapat obligado pa rin siyang mahalin ka. Okay. Pero kung sinabi niya na habang lasing siya,
ay sabihin sa'yo, iayos mo naman yung sampay ng mga bagay, isilong mo na at uulan, mga ganyan. O hindi masama, edi gawin mo, submit. So, doon, ang pinag-uusapan natin, laseng, di ba? Kung laseng man, basta kung ano man yung pinagagawa sa inyo na hindi naman talaga mali, hindi naman taliwas sa tama, siguro duda ka, sundin mo pa rin yung asawa mo. Kung hindi kung reasonable naman, go, follow it. Minsan, hindi na nga laseng yung asawa. Hindi laseng. Ito usapang hindi laseng. Ha? Hindi laseng yung asawa. Sabihin ng asawa, huwag natin bilhin yan. Ang mahal-mahal ng gown na yan, birong 350,000. Ba't natin bibilin yan? Hindi. Oh, magsasubmit ka. Ano gagamitin yung 350,000 na gawin, Kuya Pilo? Ewan ko ba. O sige, 3.5 na lang. 3.5 na gown. Mahal pa rin yun, 3.5. Mahal pa rin. Ayaw niya pa rin. Para sa damit. Hindi na lasing to pero aawayan mo. Aalalahanin mo yung time na naglalasing siya para maaway siya. Mali yun, ma'am. Mali yun. Mali po yun. Kasi ang pag-ibig na nire-require, ito'y kaibahan sa babae at sa lalaki. And merong wisdom ang Lord kung bakit niya ginawa yun. Ang pag-ibig na nire-require sa isang babae, suportahan mo yung direksyon ng iyong asawa. Sa ganung paraan, mas meron kayong maaabot na improvement sa inyong bahay. Okay, for example, ito yung reason bakit ginawa ng Panginoon na mag-submit sa husband, tapos mga husbands mahalin kayo. Kasi ang mga lalaki, alam niyo naman, ang lalaki walang arte sa katawan, walang sensitive sa katawan. Kaya laban niya kung laban, diretso kung diretso. Kayang mag-risk. At doon sa pagte-take ng risk, nakaka-advance yung pamilya. So, noon pa man, ang mga lalaki ang mga risk takers. Pero, yung mga babae naman, dahil maraming sensitive na part sa kanila at sila yung nag-aalaga ng bata, sila yung mga protective. Hindi nagtitake ng risk, protective yan. Ang kagandahan sa pagiging protective, nape-preserve mo yung buhay ng bawat isa. So, halimbawa, nagkaroon ng baha. Sino yung unang natatakot? Di si babae. Kailangan yung protection ng kanilang bahay, protection ng pamilya. Pero sino nag-iisip na gagawa tayong solusyon? Lumikas tayo, pumunta tayo sa kabilang bayan. Yung lalaki ang unang nakakaisip nun. Pero dito makikita nyo, kapag nag-submit ka sa iyong lalaki na nagtitake ng risk, meron kayong napupuntahan. Pero yung lalaki naman, kailangan din naman sa kanyang pag-iisip ng risk, sa pag-iisip niya ng plan, isipin niya yung malaking konsiderasyon yung pagmamahal sa asawa. Mabigat yun. Actually, dalawa iisipin ng lalaki. Yung iligtas ka at mahalin ka at konsidera ka. Dahil kung lagi ang isusunod ng lalaki ay yung protection mo, yung weaknesses natin ang lagi masusunod, hanggang dun lang tayo, baka mapariwala tayo. Pero kung ikaw babae, sundin mo yung strength ng iyong asawa, maganda, meron kayong mararating. So, therefore, ang asawa, based on his strength, pwede mong pagtiwalaan. Ngayon, kapag ginagamit niya, weakness niya, tulad lasing, hindi mo kailangan sundin yun. However, submit ka rin sa mga mabubuti. Okay. Yeah. Pagka naman din siya sa lasing, magbibigay siya ng pera sa'yo, di ba happy ka? Bibigay siya ng sweldo mo, sweldo niya, bibigay sa'yo, happy naman siya. Pero baka yung mga decision making, Kuya Pilo, na parang hindi magbe-benefit sa family, magsasubmit pa rin ba siya? Hindi. Halimbawa lang okay. Halimbawa, ibenta na natin to kasi wala na akong pang inom. Ay, hindi reasonable. Okay. Doon papasok yung mahalin ka dapat niya. Dahil ginagawa mo yung reasonable. Minsan, kahit hindi tayo reasonable, mamahalin ka pa rin sa asawa mo. Ganoon. O kaya ito na lang Kuya Pilo, siguro isa pa. Huwag ka muna umattend ng church kasi walang magluluto ng pulutan namin tsaka walang bibili ng mga alak. Wrong priority. Pwede mong suwayin naman yon. Hindi siya reasonable.
taliwas siya doon sa iyong pananampalataya, sa iyong paniniwala, ay karapatan mo naman magkaroon nun. So iyon, kung iyon ay bagay na tatanungin, hindi mo dapat i-submit doon. Pero kung gusto niya ng pulutan, kakainin yung pulutan, okay lang naman kumain ng pulutan, wag lang maglalasing. Ganun. You know, yung mga bagay na ito napapag-usapan. Sa pag-ibig dapat ginagawa. Ang pagsasabit tsaka ang pagmamahal ay lagi nasa pag-ibig. So malaki accountability naming lalaki. Kasi kailangan sa pag-ibig lahat ng aming ginagawa. Kapag pinaluto kitang pulutan at maglalasing ako, tapos maya-maya gugulpihin kita dahil hindi mo ginawa, ay hindi pag-ibig yun. Alam mong mali na yun. Pero nakakalungkot. Nangyayari yun no, Kuya Philip? Nangyayari yun. Hindi mo kailangan mag-submit sa ganon. Sinasabi sa Bible na mag-submit to your husband. Hindi ka magsasubmit to your tormentor or victimizer o to someone who is yung umaapi sa'yo. Pero makikita niyo yung example sa Bible din na kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo din yung kaliwa. Sakit nun, no? Sakit nun. Medyo may sakripisyo doon. Na-try mo na nasampal, Kuya Pilo? Nasampal ka na ba? Ng asawa ko? Hindi. Ano yun? Bata ka. Alam ko hindi magagawa ni Ate Doris yun. Yung nung bata ako, nasampal na ako. Nung bata ako. Ang sakit, no? Oo. Tiya ko. Okay, so yun, yung tiya ko tsaka yung tatay ko. Pero madalas ako na napapalo sa puwet. Hindi ako ano. Hindi ko maalala ko ilang beses ako. Wala naman hindi ako nasampal. Hindi kasi nung bata pa tayo, lumaki tayo na yung disiplinang pang Kastila, yung talagang sinasaktan physical. Ako rin naranasan ko ng masampal. Ang sakit, tapos may naramdaman pa ako na parang yung tenga ko magre-ring. Parang may maririnig ka pa na gano'n sa sobrang lakas ng impact. So ganun po kasakit yung sampal. Para mo pa i-offer yung kaliwa mo, sakit na. Pero yung sinabi ng Diyos Pero ang konteksto diba, no? Oo. Ang konteksto nun. Sobrang iintindihin mo yung tao na gumawa nun sa'yo. Yung konteksto nun sa Jewish, kapag hindi ka nagsasubmit, nagpapasampal ka. Dahil ibig sabihin, strength of conviction. Hindi yun ibig sabihin na weakling ka. Wala lang, okay lang, bully mo ko, okay lang. Hindi ganun ang sinasabi ni Kristo. Ang sinasabi niya, kapag ikaw ay sasampalin kung siya ay galit, hindi yung galit ang nananaig sa buhay mo. Usually kasi, sa Jewish tradition, pag may nanampal sa'yo, yun kapag may kasalanan kang malaki or may gustong gumawa ng masama sa'yo. Pero kapag sinampal ka, hindi ibig sabihin na papalitan mo ng galit. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin na weakling ka. No. Hindi mo gagamitin ang galit bilang paraan sa pakikipag-ugnay. Kaya ibig sabihin, kapag mayroong taong pikon na galit sa'yo, sinampal ka, ibig sabihin, huwag kang magalit. Huwag galit ang ipapalit mo. Kaya willing kang ibigay pa yung kabila. Talagang iintindihin mo, no? Hindi galit ang gagamitin. Pero machakit. Sakit siya, oo. Hindi mo sacrifice. gagawin yung mali niya, pero hindi mo susuklian ng galit. Katumbas din to ng pag binato ka ng tinapay. Ay bato. Pag binato ka ng bato, batohin mo ng tinapay. Nagugutom na kasi ako kaya gusto ko nang magpabato ng tinapay. Pag yung iba gusto pa rin magalit Sasabihin, pagka binoto ko ng bato, batoy mo ng tinapay pero nasa garapon. Actually, nung natuto akong mag-bake, kaya mong magbato ng bato na sintigas ng tinapay na sintigas ng bato. Yung hindi mo nakakita na ako ng ganun tinapay. Hindi, yung di nalagyan ng tamang timpla, talagang nagiging bato siya. Oo. Sobrang bigat. Ayan. So, extend kindness, talagang long suffering, no, Kuya Pilo? Yung pinapa-impress sa atin ng ating Diyos toward a relationship to others.
Again, linawin ko hindi ka Mm. magiging sunod-sunuran. Mm. Pero wag mong Iba ba gagamitin yung galit. martir, Kuya Pilo? Yung martir na sunod-sunuran. Ayokong gamitin yung martir kasi mayroong magandang katangian ng martir. Pero yung Mm. sunod-sunuran, hindi ka magiging sunod-sunuran pagka sinasabing submit to your husband, hindi ka sunod-sunuran. Gagawin mo pa rin kung ano yung nakakatulong sa iyong asawa. Pero hindi mo gagantihan na parang kapag gumawa siya masama sa iyo, gagawa mo rin siya na masama. Hindi submission yun. Mhm. Kung Mm. manginginom siya, mali talaga mangingin. Tuwing umiinom siya, nagdadabog at nagkakalat, nababasag ang mga pinggan dahil doon sa kanyang pagkain. Hindi mo susuklian ng galit yon. Na pagkatapos niyang mawala, pagka nagkamalay na siya, bigla mo sasabihin sa kanya, lamayas ka. Hindi ganun. Yun yung submit. Hindi ka nagagalit. Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob sa iyong asawa. Ganun yun. Okay? Napakahirap niyan. Talagang grace po ng Lord ang hihingin natin para magawa ang mga bagay na yan. Okay. Kuya Pilo, ano pong maipapayo nyo kung ang isang tao ay kinakain na ng galit at pride dahil sa Ayan. sobrang painful experience na ginawa sa kanya? Okay. Una, sa psychology part, maging aware ka naman sa sitwasyon mo ngayon. Itong araw na to, kaharap mo ba siya? Hindi. Kausap mo ba siya? Hindi. So, sino nag-iisip tungkol sa kanya? Ikaw. O para hindi mo mamanatili yung galit na yun, obserbahan mo naman yung mga oportunidad mo ngayon. O, andito ka sa kwarto mo. Pwede ka maglinis ng kwarto, pwede ka magsulat, pwede ka magpatugtog ng music, hindi mo naman siya kaharap. Pero kung sa sobrang tindi ng galit mo sa kanya, naiisip mo pa rin siya kahit maayos yung lugar mo. Nagsha-shower ka, naiisip mo pa rin siya. Nasa CR ka lang, naiisip mo siya. Naandun ka sa biyahe, sa jeep, naiisip mo siya. Hindi mo Uy, naman siya totoo yan Totoo yan. Pag naiisip mo siya, nasisira yung araw mo. Oo, hindi mo naman kaharap yung tao. Ang gumagawa nun ay ikaw at yung mind mo. Ngayon, kung sobrang seryoso, pati yung tulog mo naapektuhan, counseling. Magpa-counsel ka. Maaring sobrang tindi, sobrang sakit ng nagawa sa'yo, damay na yung physical mong brain. The physical brain is nadadamay na rin. So yung chemicals doon ay nag-outburst. Lumalabas na lumalabas. Hindi mo na makontrol yung iyong pag-iisip. Hindi mo na ma-pay attention yung mga nasa paligid mo. Ito iniisip ko kung kunwari kaharap mo mga kaibigan mo tapos naiisip mo pa rin siya, galit na galit ka pa rin siya kanya. Pero ang mga kausap mo, mga kaibigan mo, supposed to be masaya ka kapag kasama mo sila. Pero kung hindi mo maging masaya, pa-counseling po. Come, get some counseling. Ganun ba yung sitwasyon niya, ate? Parang ganun kasi kinain na ng sistema or kinain ng pride. So, ayun po, siguro po counseling yung much needed po. Okay. Ito po, counseling ba to, Kuya Pilo? Kasi lagi siyang, yung anak niya, laging nahuhuli, ito nanay o tatay, nahuhuling kumukuha ng pera. Ilang beses nang pinagalitan at pinagsabihan pero tuloy pa rin. Pag bata, pangungupit ang tawag, pero pag malaki na, pag nanakaw, o parehas din yan pang-uumit. Okay. Careful. Siguro ang naiisip niya, yung pera ang paraan para makahango siya sa mga gusto niyang gawin. So, ibig sabihin, mamimili itong batang ito. Now, kung siya ay nasa edad na between 4 years old hanggang 8 years old at nangungupit siya, hindi tama yon, pero baka nasobrahan kayong pagpapahalaga sa pera. Baka ang ginagawa ninyo, ang inyong pakikipag-relate sa anak ninyo, ay nadadaan sa pera. Halimbawa, wala kayong time sa inyong anak. Binibigyan nyo lang ng pera. At pagka naubos yung pera, hindi niya hanapin kayo. Hanapin niya pera. Kaya yun, mangungupit. Between 4 to 8. Dapat sana may time kayo na kung saan secured siya kasama kayo, hindi yung pera.
that young age, i-develop niyo yung security ng relationship ninyo, mother and child, father and child, kesa dun sa pera, para maintindihan niyo. Pagka lumampas ang 8 years old, 8, hanggang dumating sa magti-teenager 13, nangungupit siya, be a little more careful. Dahil kasi, maaring meron siyang mga gustong bilhin. And maaring start yon ng pagiging addicted to something. Hindi ko alam kung ano binibili. Sana hindi shabu. Sana hindi bawal na gamot ang binibili or what. O sana naman hindi yung Mobile Legends o kaya yung computer game. Yeah, ganun. Pero Kuya Pilo, ano yung meron bang pag-aaral? Yes. Bakit yun yung ano yung dahilan bakit nangungupit ang isang bata o ang isang anak? Sometimes ang explanation ng ibang mga psychologists, posible na yung bata na yon ay mayroong kondisyon na parang kleptomania. Okay. Actually, yun din yung itatanong ko, yung kleptomaniac. Ano ba, paki-define na lang, Kuya Pilo. Sige. Ang pagiging kleptomania ay yung hindi mapigil yung urge na mangupit o magnakaw. Actually, hindi siya biological problem. Yung problema na ito ay relationship problem dahil hindi na-develop ng maganda yung kanyang relationship. At ang kanyang naging konsepto sa buhay ay yung importante yung material na bagay. Hindi ito galing sa... Sometimes ina-associate siya sa ibang disorders. Pero ang pagiging kleptomaniac ay yung nagkakaroon siya ng impulse problem. So it's an impulse disorder. Yung impulse niya ay kumuha ng bagay na magaganda. Now, hindi lang pera ang kleptomania. Kunwari, pumunta siya sa mall. May nakita siyang maganda. Naisip niya, kunin ko kaya ito. Nakikita ko nga, Kuya, yung minsan sa sa YouTube. Yung mga albaw sa eroplano, kutsara ng eroplano, inuuwi. Tapos yung mga maliliit na item sa mall, parang binagbibigay daw sa kanila ng sense of fulfillment. Meron. Basically, yung feeling na ay nagawa kong nakawin yung gusto ko. Nagawa kong kunin yung gusto ko. Alam mo ngayon, marami pa namang mga movies na gano'n ang konsepto. Ang pangit ng kanilang basis. Oo eh. At natututuloy ng pagnanakaw yung ibang mga tao. Minsan natututunan din. Hindi naman talaga kleptomania, pero ginagaya lang. Gaya-gaya lang dun sa mga napapanood. Ang tunay, ang genuine na kleptomaniac ay mayroong history sa pamilya nila ng mayroong certain disorders. Kasi ang pagiging kleptomaniac ay associated din siya sa ilang uri ng mga schizophrenia. O kaya kung mayroong mga disorders sa bahay. Usually, kung ito ay mga mag-anak na mayroong ganong disorder, yung unang presentation ay sa bata na klepto. Yun. Minsan hindi naman laging klepto ay associated sa disorder, no. Minsan natututunan lang talaga. O kaya naiiba lang yung value. So to avoid that, para lang maging sure, mas maganda ituro niyo yung tamang values. Preserve ang inyong mga anak. Na-prevent yung pag full-blown ng kanilang disorder. Yun. Sa rehab naman, ganun din ang gagawin. Kapag ang isang tao ay mayroong impulse problem, tuturuan siyang ma-prevent, i-inject ang ibang values, mas proper values. So, ngayon pa lang, kung hindi naman mas maganda, i-impose nyo na yung magmabuting values para ma-prevent yung mga ganong klaseng disorders. Pero, some of these people, they don't have disorders. They just copy what they see. What they see in movies. Or dahil sa pangangailangan? Pwede. Pero yung pangangailangan... Hindi pala pangangailangan. Wants. Wants. Mostly wants. Klepto, want. Yung bata na to na nagkukuha pera, pera talaga kinukuha. Yung mga klepto kasi, kahit hindi pera Mga item, no? Oo, mga kumikinang-kinang na item. Mga nakyutan, basta nakyutan siya. Gano'n. O kaya nagandahan siya, kukunin niya to.
Yung bata na kumukuha ng pera, hindi pa masasabing klepto yun. Kasi pera ang kinukuha. Siguro kasi may bibilhin, may gustong bilhin. At least hindi nanakawin, kundi bibilhin. Pero ninakaw yung pambili. Ganun. Hindi klepto yun. Pero posibleng dahil hindi mahalaga sa inyo yung, hindi siya napahalaga ng tama tungkol sa relationship. At pera-pera ang nagiging pananaw. Ayun. Okay. Careful ha. Be careful sa inyong mga napapag-aralan bilang magulang. Pagka nakikita ng mga anak natin na ang mahalaga sa inyo pera, may imbibe niya yun. Magagaya nila yun. Wag ganun. Okay? Merong mga pamilya na material yung kanilang binavalue. Mhm. Kikita yung mga anak niyo yun. Na ano ba yun, kuya? Na tawag dito, na susupil ng magulang. Pwede. Ganito gawin nyo. Halimbawa, Kasi nahuli nyo. actually, yung pangungupit, mahirap hulihin. May mga time na talagang marunong talaga tong mga tao na to. May time na, alala ko lang, no, Kuya Pilo, isang account ng kaibigan ko na nagkaroon sila ng kasambahay na talagang nangungupit. So, nawala doon sa kanyang kaha, 10,000. Ngayon nung may hinahanap na at hinalughog yung kwarto, itong helper ay pumunta sa CR. Tapos ilang beses nag-flash. So, meron silang parang na baka na-i-flash yung pera. Until na parang dumating sila sa point na sabi ay, pag di mo inamin kung nasaan yung pera, tatawag na talaga kami ng pulis. Kasi hindi lang naman yun yung nakuha sa kanila. Siguro, pagnanakaw na nga siguro yung term, hindi na pangungupit. Pagnanakaw talaga, Oo. Nung sinabi yun, doon na umamin yung helper na finlash niya yung pera. Bakit daw? Siguro parang nga yung kumbaga evidence na siya ay nagnanakaw na maano niya, Okay. makaligtas siya mula doon. Pero ganun sila katalino sa pagtatago na hindi sila nangungupit. Isa nga sa sinabi sa Ten Commandments is thou shall not steal. Isang value yon. Huwag kang magnakaw. Yung hindi sa'yo, huwag mong nakawin. Kasi siguro hindi niya nakilala yung ganung value. Kaya nila ginagawa. Okay. Kasi it's a form of dishonesty, non-transparency, o kaya nagre-rely ka doon sa iyong ninanakaw. You live your life without boundaries, and so you live your life dishonestly. So yan, sa mga bagay na values-based na reasons kung bakit nagiging ganun ang isang tao. Kung sa bahay ninyo, hindi binavalue ang honesty, malamang maglulukuhan kayo, magtataguan, magkukublihan. Ganyan. Tapos maglalamangan. Doon sa mga bata na nangungupit, pagka nahuli nyo sila, ganito gawin nyo. Huwag nyo lang kagalitan. Ang gawin niyo, ipakita niyo kung ano yung ibig sabihin ng honesty. And then, i-educate niyo sila kung ano yung ibig sabihin ng pagkakumuha ng pera. Matuturuan niyo siya ng prioritization. Kasi, ano ba yung gusto mong bilhin na kailangan mo magnakaw? Dapat mas mataas ang pagiging honest, ang pagiging mapagtimpi kaysa sa magnakaw para mabili gusto mo. So you can educate your child about what is need, what is want. Pagka kinagalitan nyo, hindi nyo na makukuha yung oportunidad na yon. So teach them to learn what is needed, what is wanted, what is priority, what is not the priority, what is organized and disorganized, and what is honest and dishonest, and what is love. Paano na-connect sa love yung pagnanakaw? Dahil kung mahal ka naman namin, bakit ka insecure? Mahal ka naman namin, bakit mo kailangan magnakaw para nanakawan mo yung nagmamahal sa'yo? Nagpo-provide naman kami pagkain mo, nanakawan mo kami dahil doon. Nakikita ninyo, from there, pwedeng mabago.
Ako naalala ko nung bata ako, nangungupit din ako. Present! Ako din sa tindahan ng lola ko. Pero alam mo, Kuya Pilo, feeling ko alam ng lola ko na nangungupit ako. Kasi alam mo, yung shorts ko noon, ang nanay ko nananahin nanay ko, di ba? Oo. Nilalagyan niya ng bulsa yung shorts namin sa likod. Oo. Pag umalis na ako sa tindahan ng lola ko, ang labas ko paharap sa kanya. At kumakalansing at hawak-hawak ng kamay ko yung bulsa ko na kumakalansing. Oo. Ngayong malaki na ako, na-realize ko, alam ng lola ko yung Oo. ginagawa ko. Pero nung bata ako, alam ko kung ano yung halaga ng pera. Kaya sabi ko, hindi ko pwedeng kumuha ng malaki. Kupit Kailangan lang maliit talaga. lang. Pag Maliit maliit, lang. kupit ang tawag eh. Barya-barya lang. Kaya naman ako kupit kasi nung time na yon magpapasko din. Gusto kong bumili ng Watusi. Ayaw akong ibili ng Watusi. Kasi bawal nga noon. Hindi naman bawal noon. Actually, may Watusi. Pero tuwan-tuwa ako yung kakaskasing ko. Pero pagka wala ng Watusi, naghahanap ako ng Watusi. Bibili ako, kukuha. Mura lang naman nung benching ko lang yung Watusi. Watusi rin yata binibili ko. O kaya candy, ganun. Ayan, mga ganyan. Kasi minsan kapag humihingi ako kay Mami, pengi yung pambili Watusi. Ayaw niya. Hindi, huwag kang maglalaro ng Watusi. Di, sama loob ko. Gagawa ka ng paraan. Mga paraan, kuha ako Tapos nahuli ako, nagwawatusi. Saan ka nakabili niyan? Saan mo kinuha pera? Saan ka? Ganyan. Sinabi ko, doon po, kumuha po ako ng piso. Bumili ako madami Watusi. Magkano yung Watusi noon? Isang balot na gano'n, 10 cents lang yata. So, naka 10 balot ako. Gano'n. Nasunog na. Oo. Ito mo yan. Ano yung sabihin niya? Ayan. Ano na nangyari doon sa Watusi? Nakain mo ba? Di sana, pinangkain mo na lang. Paano yan? Kailangan natin pagkain ngayon. Buti hindi pinakain sa iyo, Watusi. So, doon, naisip ko, ganun ba talaga ang priority ko? Yun ba talaga mahalaga sa akin? So doon, nako-correct ako doon sa kung ano yung mahalaga. Tama. Hindi na ako nangupit noon. Mula noon. Naalala ko din yung aking bunso. Hindi naman siya nangupit kasi may pera siya eh. May mga pera sila, yung mga pinamaskuhan nila, nasa isang pitaka. Tapos magtatapos na yung klase. Siguro natuwa siya ng mainam doon sa kanyang teacher. Binigyan niya ng 1,000. Wow! Oo. Tapos, yung mabait niyang teacher, nag-chat sa amin. Sabi niya, Ma'am, may tatanong lang po ako kasi po binigyan po ako ng anak ninyo ng 1,000. Sinabi niya talaga, ito po ba ay galing po sa kanya o may kinuha po siya somewhere? Parang asking kung ito ba yung kupit ng anak. Tapos sabi ko, wise naman yung teacher. Oo, maganda yung pagkakatanong niya. Natawa kami mag-asawa kasi ganun yung ginagawa niya sa akin din eh. Pag halimbawa birthday ko, binibigyan niya ako ng 200. Sabi ko kay Chad, bakit pag teacher niya 1,000, ako 200? Pero mula noon, tinuro namin sa kanya kung paano tamang gamitin yung pera. Kasi ang takot lang namin, baka ang impression maging bribe siya eh, kasi pera talaga eh. Tapos, kinorek din namin yung impression na may pera po talaga na siguro baka kinuha nung bata or kinupit mula sa wallet ng kanyang nanay. Pero sinabi rin namin na may pera po yung bata. Ang nasa amin po yung pagkakamali na hindi po namin na ituro kung ano yung paano dapat gastusin yung pera or hindi nga so nagkaayos din po kami, pero yun nga that made me realize na talagang dapat turuan ng bata kung paano gamitin ang pera. Oo. Yung mga teenagers, lalo na yung mga teenagers na nagkaka-crush. Okay? Kasi minsan gusto ng mga teenagers magpa-impress dun sa crush nila. Ingat dahil kasi alam mo yan, mga walang pera pero kailangan magbigay ng something para sa crush nila. O kaya yung mga may girlfriend, may boyfriend. Yan, ingat dahil kasi baka nagnanakaw na sila sa inyo para may pang-date, may pang-regalo, may pang kung ano man, pampa-impress, ganun. So, bantayan nyo mabuti yung mga teenagers natin. Turo nyo sa kanila yung value ng relationship ninyo with them.
para malaman nila kung paano maghanap din ng tamang relationship sa iba. At hindi dinadaan sa regalo, hindi dinadaan sa bigay, hindi dinadaan sa maraming binibili. Okay? Pero yung mga teenagers natin, ganun ang aspiration eh. Gusto nila maging katulad ng mga adults. Yung mga adults nagde-date, yung mga adults nagbibigayan ng flowers. Yung mga adults, Oo, mahal pa naman ng mga ganyan. oo, nagpupunta sa mga sulok-sulok na madidilim, tsaka nagkikising-kising. Ganon, nako, bantayan ninyo dahil kasi maaring mag-spark up ng kanilang desire, pero still strengthen your relationship. Bilang mag-asawa, makita nila kung ano ibig sabihin ng relationship ninyo. At bilang mga magulang, maipakita sa kanila kung ano yung mahalagang relationship. Okay? Malalaman nila na at a certain point, hindi pa sila ganun ka-adult para makipag-date, para magbigay o para magpa-impress. Ganun. Makikita niya sa inyo bilang mga magulang, hindi naman kayo nagpapa-impress sa bawat isa. You help one another and ang relationship is hindi yung puro bigay lang. Hindi yung puro bili lang. Okay. Kuya, going back dun sa confrontation, no, yung sa pagkausap sa anak na nangungupit. Paano ba yung tamang approach? Siyempre, ayaw din ng bata na sabihin, ikaw nangungupit ka. Huwag ka mangupit. So, para out of course, out of the burst of emotion, masasabi ng magulang yun mas masakit pa nga. Pero habang nasa katiguan kami ngayon ng mga magulang na nakikinig, ano nga ba ipagsasabihan at itatama yung teenager na nahulihan ng ganyan? Una doon, kasi yung mga nagnanakaw, yung mga nangungupit, ayaw mabisto. Malamang magsinungaling. The fact is, kinuha niya ng secret, kaya niya magsinungaling. So kapag sinabi mo, sinong kumuha? Saan mo? Hindi ano lang yan, may nagbigay sa akin. Alam niyo, madaling magsinungaling sa mga bata. Para hindi sila magsinungaling, ganito, anak, nabawasan yung pera ko. At di ko alam kung saan mo kinuha yung pambili mo dyan sa gadget na yan o kung ano man yan. Okay? Di ko alam. Pero gusto ko malaman kung kinupit mo sa akin yan. Pag-usapan natin maigi kasi mahalaga ang pera na pinagagastusan natin dito. Okay? Mahalaga ang pinupuntahan nito. Gusto kong malaman mo na meron akong mga plano na nasira na ngayon dahil nabawasan yung pera. Ngayon, sabihin mo sa akin na maayos. Okay? Maayos ka tang tinatanong, ikaw, teenager ka na, malapit ka na mag-adult. Kailangan matutunan mo rin kung ano ang halaga ng mga pera na ito. So, tell me, bakit mo kinuha? Para saan? Huwag niyong tatanungin na, kinuha mo ano? Wag. I-assume niyo na kaagad na kinuha niya. No, tell me, bakit mo kinuha? Yun kung sure kayo na kinuha niya talaga. Pero kung di kayo sigurado, tapos i-assume niyo, baka napapagbintangan niyo tao. Oo, tamang hinala. Oo, sabihin niyo sa kanya, ano ba ang kailangan? Bakit mo kailangan kunin ito? Kasi kailangan maramdaman ng tao na unawaan mo kung bakit niya ginawa yun. Huwag ka lang magparusa. Kailangan naunawaan mo yung buong dahilan bakit niya ginawa. Yan ang tungkulin natin bilang mga magulang. Sa judge, hindi gagawin yun ng judge. Pero yung mga magulang, tungkulin natin unawain bakit niya ginawa. At maramdaman niya na naunawaan natin siya. Sabihin niya, kasi gusto kong sumama dun sa isang barkada namin. Wala kami ngayon lang kami magkakakita-kita uli. Ayoko namang hindi ako makasama doon. Magro-road trip kami, pupunta kami sa Palawan, kami lang. Di ang dami niyo pang nalamang impormasyon. Diba? Ayun. Tapos, kakausapin mo siya para ma-prevent pa yung ibang bagay na pangit na mangyayari. At sabihin mo sa kanya, anak, hindi kita mapapahintulutan. At sana wag sasama loob mo kung babawiin natin yung pera na yan. Hindi iyon ang plano ko sa'yo. Papakita ko sa'yo. Ganito na lang. Meron ka mga pangangailangan. Ano ba kailangan mo? Hindi yung road trip. Yung pangangailangan mo, ang bibili natin. Sasamahan kita sa mall. Pero, for now, may kailangan akong bayaran.
kulang yung pambayad ko dahil dun sa nakuha mo. Kailangan bayaran natin. Isasama kita dun sa pagbabayaran ko dun sa Meralco para malaman mo kung saan dapat mapunta yung pera na ito. Na hindi ko mababayaran kung kulang. Yan. Halika. So, doon, maituturo nyo sa kanya kung ano yung value noong pera. Then, madidiscover niyo pa kung ano yung mga bagay at issues niya sa buhay. Andun kayo doon sa pag-ibig na umuunawa. Hindi yung puro parusa lang. Uunawaan nyo. Pagka naunawaan na niya kung ano yung kanyang mali, saka kayo pwede magsabi, o ngayon alam mo na kung ano yung dapat natin i-prioritize. Pupunta ka pa ba doon sa sa road trip? Sabi niya, gusto ko sumama. Pag sumama ka, pagka pumunta ka doon, at kahit ibang pera pa ang ginamit mo, hindi ko may papahintulot yan. Paano na tayo? Magiging ano tayo? Magiging mag-ama pa rin ba tayo? Magiging mag-anak pa rin ba tayo? Kasi safety mo yon. And then gusto ko malaman mo na, eto maganda yung ginawa natin ngayong araw na ito, binayaran natin yung Meralco. Sakripisyo tayo lahat para dito sa ating bahay. Konting tiyaga, anak. Darating niya, mas gusto ko safe kayo. And I like this family. Hindi nila pinabayaan yung mga anak nilang magkanya-kanya lang na pumunta. Tama. Instead, nag-reserve sila ng lugar na pwede magsama-sama yung mga barkada nitong medyo lumuwag yung pandemic. Nag-reserve sila ng lugar para makapag-swimming sila. Ayun. Di sama-sama. Andun din sila, pero merong activities yung mga parents, may activities yung mga bata. Di different bonding altogether. Oo. Okay. So, ayan po. Hopefully, ay naging isang malaking tulong po yung episode na ito para po sa ating lahat, lalo na sa mga magulang. Mahirap po talaga na maging magulang. Yung prinsipyo po ng pagpapalaki sa anak ay dapat po laging nakasaalang-alang po yung sa liwanag po ng Biblia. And with that, Kuya Pilo, isama po natin sa panalangin yung mga naging concern ng ating mga kaagape ngayon. And specifically also, ipag-pray po natin yung mga magulang na bigyan po ng enlightenment, empowerment at kalakasan ng Panginoon. Amen. And so, let's come together in prayer. Father God, we thank you because you are very kind to us. At kami po ay naririto dumudulog on behalf of mga listeners namin. We are praying na una sa lahat ay mabigyan niyo ng kapanatagan loob ang mga taong nababalisa, mga taong nagiging anxious sa kinabukasan sa darating na taon, sa mga nadidinig sa balita. Maging sandigan namin ay yung kakayahan mong baguhin ang lahat ng pwedeng mangyari. Alam namin na marami nagsasabing palala ng palala ang aming kondisyon sa mundo. Pero hindi naman po siguro ganun dahil kayo ay Diyos, pinipigilan niyo pa rin yung mga pwedeng maging masama at nagagawa niyo pa rin ang paraan sa mga iba't ibang aspeto na hindi namin nakikita. Kumikilos pa rin kayo para sa kabutihan namin. Kaya salamat sa grasya pang araw-araw sa aming mga pagkakataon na kumunita ng inyong kabutihan. Magawa namin yan. We thank you, Lord, because you are a God who provides opportunities to do good. And nawa makagawa kami ng kabutihan doon sa aming mga kanya-kanyang mga kamag-anakan. Doon sa mga mag-asawa na nag-aaway, na matuto at mabigyan pagkakataon ang pag-ibig kesa yung inaalala lang yung pangit. Doon sa mga taong nag-iisip ng masama, yung mga masamang karanasan nila, yung mga pangit na naganap sa kanilang buhay at andun yung tindi ng galit, nawa makakuha po ng counseling at maging available sila para sa oras ng counseling, Lord. At nawa po matulungan na maigi ang kanilang pangangailangan niya. Still, salamat Lord dahil hindi kami nadudumihan kahit na kami pa
ay narito sa mundo dahil you protect us with your love. At kaya natutuwa kami doon sa couple na kaya nilang magrespeto sa kanilang mga magulang kahit magkaiba ng pananampalataya. Dahil gayon pa rin, ang pag-ibig mo ay nagre-reflect pa rin sa lahat. Nawa hindi maging malaking deal na wala namang krimen nagaganap dahil sa ganong paraan ay hindi naman talaga maapektuhan ang pananampalataya namin kahit saan kami mapunta. Makasalamuhan namin ay kapwa mananampalataya o hindi, ang aming pananampalataya sa iyo ay sa iyo lamang. Kayo lamang ang aming tinutugunan, ang aming tinitingnan bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Pinagpipray namin yung mga mag-asawa may hidwaan sa pag-inom o kaya hidwaan sa iba pang bagay kung anumang addiction, gambling man. At yung mga babae, mga lalaki na nagkakaroon ng affair, ipahintulot mo ang kanilang pag-restore. Mahirap ang madaling umibig pero mahirap yung kontrahin ang aming sarili. Kaya nawa yung aming sarili ay sumasang-ayon lagi sa inyo. So we will agree with who you are, O God. And we pray na yung mga anak na mayroong problema sa kanilang relationship, mayroong impulse problems, mayroong problema sa pangungupit, may mga problema sa mga kanilang mga pangailangan, nawa ay matugunan din na sila ay maramang minamahal sila. Kahit hindi nasusunod yung kailangan nila o gusto nila, sila ay minamahal pa rin ng mga magulang nila. Lord, keep them all safe all together even through this time. And we still constantly pray doon sa mga nananalangin kahit hindi namin alam ang kanilang sitwasyon. Kayo ang nagbibigay ng change. Hindi kami lagi magiging ganito. Kaya mananampalataya kami. May pagbabagong magaganap. Pagbabagong pabor sa iyong gusto. At lahat naman ng ito dumaan na sa inyong palad bago pa nangyari. At kayo, bilang Diyos, alam niyo ang kakahinatnan nito. Kabutihan lamang ang pakay ninyo. At kami po'y napapasalamat sa inyo sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan. Maraming pong salamat sa inyo mga kaagapay sa inyo pong pakikinig at panonood po sa pamamagitan po ng Facebook Live. And antabayanan niyo rin po ang Christmas specials at New Year specials ng Heartline Friday Edition. Ang ating Kuya Pilo ay magbibigay po ng mahalaga at encouraging messages po sa ating lahat patungkol po sa Pasko at syempre pagharap sa bagong taon. Diba, Kuya Pilo? Yes. Praise God for that. At sa inyong lahat na nakikinig ngayon, maraming blessings sa inyo itong darating na Pasko. At alam mo, natuwa ako na kahit paano yung pandemic ay tinuruan tayong maging matipid. Oo nga eh. Yan. Kaya tayo ay makakadaos din sa Paskong simple. Mm-hmm. At kung sakaling galante ang Pasko ninyo, praise God. Okay? At meron tayong natutunan na mahalaga throughout the pandemic. Okay? Praise God for that also. Sa lahat ng mga nakikinig natin, mga kaagapay, kami po ang inyong mga kasama tuwing Biyernes sa Heartline, alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. At sa inyo nga po, kami ay nagpapasalamat sa patuloy na pagtangkilik. Tangkilikin niyo rin kami kahit sa bisperas ng Pasko. Yes. Sa bisperas ng bagong taon. Opo, yan, sa Friday. At syempre, salamat po sa ating mga production team. Thank you kay Kayla Escalante, kay JV Tabua, Nathaniel Peralta, Reggie Villena, at Benjo Morano. Sa ating RTV team, thank you so much. Aileen, Abby, Wen, Christopher, at Ivan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ito po si Kuya Pilo Laharca, nagsasabi sa inyong manatili pong nakaantabay dito sa Heartline. Kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. God bless you po. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.